Nakikita mo ba na maaaring tinatawag ng Diyos ang iyong pansin sa isang bagay? Mayroon bang mga kakaibang pangyayari, pagtatagpo, o hamon sa iyong buhay kamakailan na hindi mo maintindihan? Ang mga palatandaang ito ay maaaring nagbabala sa iyo ang Diyos. Ipinapadala ng Diyos ang kanyang mga tagubilin at babala sa pamamagitan ng nakikitang mga palatandaan na naugnay sa sitwasyong sinusubukan niyang bigyan ka ng babala. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 10 palatandaan na inaalerto ka ng Diyos tungkol sa isang paparating na panganib. Ngunit bago pa tayo sumisid, isaalang-alang ang pag-subscribe sa channel na ito. Kung hindi mo pa nagagawa iyon, ibahagi ang video na ito sa isang kaibigan. At palaging manatiling konektado sa channel na ito para sa higit pang mga video na puno ng espiritu at nagbabago ng buhay. Unawain na sinadya ng Diyos ang pagprotekta at paggabay sa kanyang minamahal na mga anak sa bawat aspeto ng kanilang buhay. Walang mga aspeto ng iyong buhay na hindi mo kailangan ng panghihimasok ng Diyos dahil kakaunti o wala kang makakamit sa iyong karunungan. Kadalasan, maaari kang makatitiyak na ang isang ideya sa negosyo ay magpapatuloy dahil nakikita mo ang lahat ng mga posibilidad mula sa iyong pananaw ng tao para lamang mabigo. Nangyayari ito upang ipaalam sa iyo na limitado ang iyong kaalaman bilang tao, ngunit mas malayo ang nakikita ng Diyos kaysa sa nakikita ng iyong mga mata. Kaya naman, binalaan niya tayo na manatiling alerto sa pakana ng dyablo. Ang babala ng Diyos ay hindi naglalayong parusahan tayo. Ang kanyang mga intensyon ay palaging para sa ating ikabubuti. Nauunawaan niya na ang ating mundo ay maaaring maging magulo, at hindi niya nais na tayo ay mapadpad, malito, mawala, o matupok ng kaaway. Kaya't binibigyan niya tayo ng mga palatandaan upang malaman kung kailan tatakbo mula sa paparating na panganib. Ang mga palatandaang ito ay madiskarteng nakaposisyon sa bawat hakbang sa ating paglalakbay sa buhay upang gabayan tayo sa paggawa ng matalinong mga pagpapasya at paggawa ng mga tamang aksyon upang hindi natin tapusin ang ating buhay sa isang gulo. Ngayon, ano ang ilan sa mga babalang ito? Numero 1, kawalan ng kapayapaan at pagkabalisa. Ang kapayapaan ng isip ay isa sa mga palatandaan na pinangungunahan ka ng Diyos. Ayon sa Isaias 32:17, ang bunga ng katuwiran ay magiging kapayapaan, ang epekto ng katuwiran ay magiging katahimikan at pagtitiwala magpakailanman. Alam mo na ginagawa mo ang tama kung mayroong kapayapaan at katahimikan sa iyong espiritu na sinusuportahan ng isang hindi pangkaraniwang pagtitiwala. Ngunit ang kabaligtaran ay ang kaso kapag ang Diyos ay hindi kasangkot at sa halip ay sinusubukan na bigyan ka ng babala tungkol sa panganib. Maaari kang magsimulang makaramdam ng kakulangan sa ginhawa at pagkabalisa tungkol sa isang partikular na bagay. Sa tuwing iniisip mo ito, nawawala ang iyong kapayapaan at nagiging hindi mapakali. Alam mong hindi ito isang panic attack o takot, ngunit hindi mo masasabi kung bakit ganoon ang nararamdaman mo. Ito ay isang malinaw na senyales na may mali. Maaari ka ring magkaroon ng ganitong pakiramdam tungkol sa ilang mga tao sa iyong buhay. Maaari silang magmukhang hindi nakakapinsala sa iyong paligid, ngunit dahil wala kang kapangyarihang makita ang kanilang mga intensyon, babalaan ka ng banal na espiritu tungkol sa panganib sa pamamagitan ng pagpapabalisa sa iyo sa paligid ng taong iyon. Maaari mong makita ang iyong sarili na iniiwasan sila o maging ang kanilang mga tawag ng walang dahilan. Mas malala pa kapag nananatili ka sa tabi nila. Huwag ipagwalang bahala ang mga palatandaang ito. Huwag mong sabihing nag-o-overreact ka o nag-o-overthink. Lumayo ka sa kanila hanggang sa makumbinsi ka ng Diyos na bumalik sa pamamagitan ng pagpapanumbalik ng kapayapaang nawala sa kanila. Gayon din, maaari kang makaramdam ng hindi mapakali kapag gusto mong magsimula sa isang paglalakbay, bisitahin ang isang tao, pumili ng bagong trabaho, o mamuhunan sa isang negosyo. Huwag pilitin ang anumang desisyon kung ang iyong isip ay hindi tahimik. Hindi ka kailanman maakay ng Diyos sa isang landas na puno ng tensyon. At kung ang dyablo ang nagdudulot ng kaguluhan upang itakwil mo ang tamang landas, pumunta sa Diyos sa panalangin. Hanapin ang kanyang mukha hinggil sa bagay na ito at tiyaking makakatanggap ka ng paglilinaw mula sa kanya bago ka magpatuloy.
Bukod dito, laging tandaan na sinasagot pa rin ng Diyos ang mga panalangin ng may kapayapaan. Kaya't kung napagtanto mo na nakakaramdam ka pa rin ng pagkabalisa sa iyong espiritu pagkatapos manalangin, alamin na ito ay isang babala mula sa Diyos na mag-ingat. Ang hindi pagpansin sa mga babalang iyon ay hahantong sa kapahamakan. Bilang 2, patuloy na pag-iisip tungkol sa isang usapin. Kapag patuloy kang nag-iisip tungkol sa isang issue, isang tao, isang lugar, o isang pagsisikap, alamin na tinatawag ng Diyos ang iyong pansin dito. Ang puntong ito ay maaaring katulad ng nauna, ngunit may kaunting pagkakaiba. Sa kasong ito, maaaring hindi ka mapakali, maaaring maging kalmado ang lahat sa loob mo, ngunit hindi mo maalis ang iyong isip sa partikular na paksang iyon. Maaaring hindi dahil may panganib sa hinaharap, maaaring may isang bagay na hindi mo ginagawa ng tama o isang detalye na nawawala sa iyo na magdudulot ng mga problema kung babaliwalain. Kapag palagi ang inilalagay ng Diyos sa iyong isip ang isang tao, una, ipagdasal mo sila. Maaaring nasa panganib sila o nangangailangan ng tulong, at nagpasya ang Diyos na gamitin ka para tumugon sa kanilang mga pangangailangan. Gayon din, tawagan sila para malaman kung kamusta sila. Mula sa kanilang tugon, maaaring alam mo kung bakit sila ang nasa isip mo. Sa negosyo o iba pang mga pagsusumikap, maaari kang magkaroon ng paulit-ulit na pag-isip tungkol sa kung kailangan mong malaman ang higit pang mga detalye tungkol sa isang pamumuhunan na gagawin mo kung nagkamali ka ng hindi nalalaman, o marahil ay hindi mo tinatrato ang isang problema gamit ang pinakamahusay na diskarte. Sa alinmang paraan, maging mapagbantay at taimtim na manalangin para sa kalinawan bago kumilos. Bilang 3, kapag nangungusap sa iyo ang isang talata ng Biblia. Sinasabi ng Biblia sa awit 107:20, ipinadala niya ang kanyang salita at pinagaling sila, iniligtas niya sila mula sa libingan. Ang salita ng Diyos ang kasangkapan para sa ating pagpapalaya mula sa pakana ng dyablo. Ang pakikipagtagpo sa parehong salita ay maaaring magpahiwatig na binabalaan ka ng Diyos tungkol sa isang bagay na maaaring sirain ang iyong buhay. Nakarinig ka na ba ng isang talata lamang ng Biblia, sinadya man o hindi, at ang talatang iyon ay paulit-ulit na pumapasok sa iyong isipan sa buong araw? O marahil ang salita ay sumasalamin ng husto sa isang sitwasyon sa iyong buhay na, habang pinag-iisipan mo ito, ang banal na espiritu ay patuloy na naglalahad ng mga misteryo mula sa salitang iyon sa iyo, at ang lahat ay tila nakaturo sa isang direksyon. Iyon ay dahil may babala sa kasulatang iyon para sa iyo. Ipagpalagay na matagal ka nang nakikipaglaban sa mahalay na pag-isip, at sinamantala iyon ng dyablo upang iposisyon ang isang tao upang masiyahan ang pananabik na iyon. Ngunit alam ng Diyos na ito ay isang setup, kaya ipinadala niya ang kanyang babala sa pamamagitan ng Biblia. Maaaring nagbabasa ka ng iyong Biblia, naghahanap ng isang sipi upang bigyang katwiran ang isang maling aksyon na gagawin mo, ngunit sa halip, inililihis ng Diyos ang iyong pansin sa kanyang babala. Kahit na hindi mo man lang hinawakan ang iyong Biblia, maaari pa ring idirekta ng Diyos ang iyong mga tainga sa isang taong nagpapatugtog ng isang mensahe o isang audio na Biblia, at nagkataon, ang talatang pinapatugtog ay tumakas ka sa pakikiapid. Ang lahat ng iba pang mga kasalanan na ginagawa ng isang tao ay nasa labas ng kanyang katawan, ngunit ang nagkasala ng sexual ay nagkakasala laban sa kanyang sariling katawan. 1 Korinto 6:18. Sa sandaling iyon, alam mong hindi ito nagkataon kundi ang direktang babala ng Diyos na tumakas ka. Unawain na walang pagkakataon sa buhay ng isang anak ng Diyos. Ang Diyos ay nagsasalita sa atin sa pamamagitan ng anumang sitwasyon o karanasan. Ang salita ng Diyos ay hindi nagsisinungaling. Kung nakatagpo mo ito sa anumang lugar ng iyong buhay, huwag pansinin ito. Ito ay naroroon upang iligtas ang iyong buhay. Ito ay isang babala mula sa Diyos na tumakas mula sa isang partikular na sitwasyon, relasyon, o kapaligiran. Maaari rin itong maging isang senyales para sa iyo na tratuhin ang isang tao sa ibang paraan, gumamit ng ibang diskarte sa isang sitwasyon, o umatras mula sa diya. Humingi ng tulong sa Diyos kapag nahihirapan kang maunawaan kung paano naangkop sa iyo ang kanyang salita.
Ipanalangin ng banal na espiritu na ibunyag ang misteryo sa likod ng salitang inilagay niya sa iyong puso upang mapakinggan mo ang babala at makatakas sa pakana ng kaaway. Bilang 4, mga pangarap at pangitain. Ang mga panaginip at mga pangitain ay mga channel kung saan maaaring bigyan ka ng babala ng Diyos tungkol sa isang bagay. Nilinaw ito ng Diyos sa Job 33:14 na tandang bawas 17. Sapagkat ang Diyos ay nagsasalita sa isang paraan, ngayon ay iba na, bagamat hindi ito mapapansin ng tao. Sa panaginip, sa isang pangitain sa gabi, kapag ang mahimbing na pagkakatulog ay nahuhulog sa mga tao, habang sila'y natutulog sa kanilang mga higaan, siya ay maaaring magsalita sa kanilang mga tainga at takutin sila sa pamamagitan ng mga babala, upang ilayo ang tao sa kasamaan at ilayo siya sa kapalaluan. Ang mga pangitain at panaginip ay kadalasang paraan ng Diyos sa pagpasa ng mensahe, lalo na ng mga babala, sa kanyang mga anak. Gayunpaman, ang mga babalang ito ay kadalasang binabaliwala, kahit na ang panaginip ay may malinaw na interpretasyon. Halimbawa, maaaring balaan ng Diyos ang isang mananampalataya na nasa binit ng pamumuhunan sa isang negosyong hindi kumikita o pagpili ng maling asawa sa pamamagitan ng pagsisiwalat sa kinalabasan ng kanilang mga aksyon. Sa ganitong mga kaso, ang tanging makatwirang bagay na dapat gawin pagkatapos ng panaginip ay ang gumawa ng U-turn mula sa paglalakbay na iyon. Gayunpaman, kadalasan ito ay mahirap dahil sa emosyonal na kalakip at mga gawa ng laman na nagpapabagsak sa mga tao sa parehong hukay kahit na pagkatapos ng babala ng Diyos. Kung ang Diyos ay may sapat na awa upang ipakita sa iyo ang isang malinaw na panaginip o babalaan ka tungkol sa isang partikular na bagay, huwag makipagsapalaran. Itigil ang pagmumuni-muni at kumilos sa pangarap na iyon sa lalong madaling panahon. Minsan, maaaring hindi mo agad naiintindihan ang panaginip, ngunit ito ay masyadong nakakatakot na huwag pansinin. Iyan ang nangyari noong nanaginip si Paraon tungkol sa taggutom. Ang panaginip ay nagbabala sa kanya ang Diyos tungkol sa nagbabantang gutom, ngunit hindi niya maintindihan o bigyang kahulugan ang panaginip hanggang sa dumating si Joseph upang iligtas. Ang iyong panaginip ay maaaring nasa mga talinghaga o isang paglalarawan at kakailanganin ng Espiritu ng Diyos upang tulungan kang bigyan ito ng kahulugan. Kaya, manalangin para sa pag-unawa sa panaginip at kung maaari, ibahagi ito sa iyong pastor o isang may gulang at puspos ng espiritong mananampalataya at may panalangin magtiwala sa Diyos para sa interpretasyon. Kung ang Diyos ay nagpahayag ng isang bagay na napakalalim sa iyo sa isang pangitain o panaginip, huwag itong baliwalain dahil ito ay tila hindi makatotohanan. Kung ang isang panaginip ay patuloy na gumugulo sa iyong isip, pagkatapos ay maunawaan na dapat mong gamutin ito ng mapilit. Maaaring nasa panganib ang iyong buhay at ang iyong pamilya kung hindi mo ito pinansin o magdadalawang isip na kumilos batay sa babala ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip na iyon. Numero 5, mga paulit-ulit na mensahe. Ito ay tumutukoy sa kapag patuloy kang tumatanggap ng mga tagubilin ng paulit-ulit tungkol sa isang partikular na bagay. Ang Diyos ay sapat na mahabagin upang patuloy na ulitin ang kanyang mga tagubilin hanggang sa maunawaan mo ang mga palatandaan at mag-ingat. Ang mga mensaheng iyon ay maaaring nagmula sa iba't ibang mapagkukunan. Halimbawa, kapag ang iba't ibang tao ay patuloy na nakikipag-usap sa iyo tungkol sa parehong isyu, hindi sa plano nilang gawin ito, ngunit dahil inilagay ng Diyos ang kanyang mga babala sa kanilang mga bibig para sa iyo. Minsan, paulit-ulit mo ring napapanaginipan ang parehong bagay sa loob ng ilang gabi. Kung matutulog ka at magkaroon ng isang partikular na panaginip, gumising, at pagkatapos ay bumalik sa pagtulog para lamang magkaroon ng parehong panaginip, alamin na ang lahat ay hindi okay. Bukod sa pagkakaroon ng paulit-ulit na panaginip, maaari kang managinip tungkol sa isyu ng isang beses. Pagkatapos, lumipat ang Diyos sa iba pang mga channel tulad ng mga talata sa Biblia, mga programa sa telebisyon, o iyong mga kasamahan upang bigyang diin ang isyu na iyong pinangarap. Tandaan, walang nagkataon sa sinumang anak ng Diyos. Ang mga paulit-ulit na pangyayaring iyon ay nagpapakita na kailangan mong bigyang pansin ang isang bagay ng madalian dahil ang panganib ay nasa unahan.
Mag-ingat! Ang Diyos ay maawain ngunit hindi madaldal. Kung babaliwalain mo ang babala ng Diyos sa kabila ng kanyang patuloy na pagsisikap na iligtas ka, hihinto siya sa pagsasalita. Kapag hindi na dumarating ang mga paulit-ulit na mensaheng iyon, tumakbo at kumilos batay sa mga tagubiling natanggap mo. Mapanganib na maghintay hanggang ang Diyos ay tahimik tungkol sa iyong kaso dahil ikaw ay masuwain o ignorante. Numero 6, ang hikayatin na magdasal. Kapag mayroon kang ganitong patuloy na pagnanais na manalangin, huwag itong baliwalain. Maaaring ito ay isang senyales na may nangyayari sa isang lugar na hindi mo alam. Tinatawagan ng Diyos ang iyong pansin upang harapin ang bagay na espiritual bago mo ito makaharap sa pisikal. Tandaan, kontrolado ng espiritual na mundo ang pisikal. Anumang labanan na naipanalo mo na sa espiritu ay walang iba kundi isang laro ng bata para sa iyo sa pisikal. Ngunit kapag patuloy mong binabaliwala ang pagnanais na manalangin, ang problemang iyon na sinusubukan ng Diyos na iligtas ka ay tatapusin ka tulad ng isang bagyo. Ang pagdarasal sa sandaling iyon ay parang pagkuha ng mga bakuna pagkatapos mong mahawa. Kaya nga ang bawat anak ng Diyos ay dapat mamuhay ng patuloy na pananalangin. Huwag manalangin sa ilalim ng pamimilit o kapag nakatagpo ka lamang ng isang hamon. Magsanay ng panalangin kahit na ang lahat ay tila perpekto. Huwag ipagpaliban ang madalas na pag-uudyok na manalangin dahil sa iyong abalang schedule, dahil kapag ang kaaway ay sumalakay, ang lahat ng mga aktibidad na iyon ay masususpinde ng walang katiyakan. Ipinaalam ng Diyos sa kanyang mga anak ang tungkol sa paparating na panganib sa pamamagitan ng paghihimok sa kanila na manalangin laban dito. Huwag pansinin ang tanda na ito. Number 7, mga mensahe mula sa mga tao. Tiyak na ginagamit ng Diyos ang mga tao para balaan ka tungkol sa isang bagay. Maaaring ibunyag niya ang issue sa iyong pastor, propeta, magulang, kapatid, kaibigan, o kahit isang estranghero. Maaaring sa pamamagitan ng isang pangitain na natanggap mula sa Diyos ay babalaan ka tungkol sa isang issue o isang pahiwatig sa kanilang puso na payuhan ka tungkol sa isyong iyon, kahit hindi mo sinabi sa kanila. Ito ay isang malinaw na palatandaan na ginagamit ng Diyos ang mga taong iyon upang turuan ka. Ang mensahe ay maaari ding ipasa sa panahon ng pagsamba sa simbahan. Marahil ay binanggit ng iyong pastor ang iyong issue sa kanyang sermon, o naririnig mo ito sa pamamagitan ng isang podcast, at hindi mo maiwasang magtanong, sinabi ba ng Diyos sa mga taong iyon ang aking intensyon? Iyon ay tanda na binabalaan ka ng Diyos. Gayunpaman, kailangan ng kababaang loob upang sundin ang babala ng Diyos sa pamamagitan ng medium na ito, dahil maaaring gumamit ang Diyos ng isang taong mas mababa sa iyong antas o isang menor de edad para makipag-usap sa iyo. Halimbawa, nang magkasala si Haring David laban sa Diyos, ginamit niya si Propeta Nathan upang ihayag sa kanya ang kanyang mga pagkakamali sa pamamagitan ng isang ilustrasyon, kaya inamin ni David ang kanyang kasalanan bago pa man malaman na siya ang tunay na may kasalanan. Gayon din, ipinadala ng Diyos ang kanyang babala sa pamamagitan ng batang si Samuel kay Eli at sa kanyang mga anak na binaluktot ang templo ng Diyos. Noong mga araw na iyon, si Samuel ay isang batang propeta pa lamang at hindi nauunawaan ang sinasabi ng Diyos. Ngunit hindi siya nakita ng Diyos sa ganoong paraan dahil magagamit niya ang sinuman para sa kanyang layunin. Hindi mahalaga kung si David ay isang hari o si Eli ay isang matanda at iginagalang na mataas na saserdote, nagpadala pa rin ang Diyos ng mga babala sa kanila sa pamamagitan ng mga daan na kanyang kinalulugdan. Gayon din, anuman ang katayuan, maaari kang balaan ng Diyos sa pamamagitan ng sinuman. Makinig sa kanila at gumawa ng naangkop na aksyon. Number 8, naririnig na boses. Binabalaan ng Diyos ang kanyang mga anak sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa kanila ng marinig. Ang mga patriarka noon ay nasiyahan sa dimensyong ito ng pagtanggap ng mga tagubili ng Diyos, ngunit ito ay medyo bihira sa mga araw na ito. Ginamit ng Diyos ang pamamaraang ito upang mahuli si Saul sa kanyang paglalakbay sa Damascus upang lipulin ang mga mananampalataya. Mga Gawa 4, siya ay nahulog sa lupa at narinig ang isang tinig na nagsasabi sa kanya, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig?
Kinasusuklaman ni Saul ang mga Kristiyano noong panahon niya at kinuha niya ang anumang pagkakataon para usigin sila, ngunit binalaan siya ng Diyos na ang pag-uusig sa simbahan ay pag-uusig kay Jesu Kristo. Dahil sa pagtatagpong iyon, sumuko si Saulo kay Jesus, at ang kanyang buhay ay lubusang nabago. Ang kanyang pangalan ay pinalitan mula sa Saul tungo sa dakilang apostol na si Pablo, na nagpalaganap ng Ebanghelyo ni Kristo sa buong mundo sa kanyang buhay. Naririnig pa rin ang Diyos ngayon para ibalik ka mula sa iyong naliligaw o walang ingat na pamumuhay tungo sa kanyang kalooban para sa iyong buhay. Maaaring hindi ito kasing lakas ng boses ng kulog. Maaaring gamitin niya ang boses ng isang taong pamilyar sa iyo. Nang marinig ni Samuel ang tinig ng Diyos, tumakbo siya kay Eli, sa pag-aakalang tinawag siya ni Eli dahil nagpa siya ang Diyos na gamitin ang boses ng isang taong madalas na nakakausap ni Samuel. Maaaring boses mo ang iyong asawa, ama, pastor, o kaibigan. Ingat sa boses na yan. Kapag siya ay nagsasalita, huwag pansinin ito. Maaaring marinig mo ng malakas at malinaw ang iyong pangalan, paulit-ulit o kahit isang beses sa pamilyar na boses, ngunit maaaring tanggihan ng taong iyon ang pagtawag sa iyo. Iyon ay isang senyales na tinatawag ka ng Diyos upang bigyan ka ng direksyon o iligtas ka sa isang mahirap na kalagayan. Pumunta ka agad sa Kanya sa mga panalangin at magtanong sa Kanya kung ano ang nais niyang sabihin sa iyo sa pamamagitan ng boses na iyon. Numero 9, sa pamamagitan ng kanilang mga bunga. Siyempre, sa kanilang mga bunga, makikilala mo sila. Ang mga bunga ng anumang bagay ay ang pinakamadaling paraan upang malaman kung may kinalaman ang Diyos o kung may babalang palatandaan na dapat mong bigyang pansin. Huwag mabulag ng mga emosyon na hindi mo pinapansin ang mga pulang bandilang ito. Bilang isang anak ng Diyos na naniniwala sa sexual na kadalisayan at nagnanais na parangalan ang Diyos, isang senyales na ikaw ay nasa isang maling relasyon ay kapag ang iyong partner ay patuloy na humihiling ng sexual na intimacy bago ang kasal. Hindi mo kailangan ng anumang panaginip o isang naririnig na boses mula sa Diyos upang sabihin sa iyo dahil ang prutas ay nagsasalita na para sa kanyang sarili. Ang taong maginhawang sumuway sa utos ng Diyos ay isang pulang bandila para sa isang anak ng Diyos. Isa pa, isipin na nag-apply ka para sa isang trabaho at nalaman mong ang iyong malapit ng maging boss ay nasa droga at palaging pinipilit ang kanyang mga manggagawa na magsagawa ng mga gawain sa droga para sa kanya. Dapat mong malaman na ang isang anak ng Diyos ay hindi dapat nasa ganoong kapaligiran. Iyon ay isang malinaw na senyales na ang kumpanyang iyon ay hindi umaangkop sa iyong mga pamantayan at maaari kang magkaroon ng problema kung mananatili ka sa likod. Huwag maging matigas ang ulo sa pagsasabing babaguhin mo ang iyong kapareha o amo para maging mas mabuting tao. Ang totoo, hindi mababago ng isang nasa hustong gulang ang isa pang nasa hustong gulang na sapat na para gumawa ng tamang pagpili, ngunit pinipiling huwag. Ang Diyos lang ang makakapagpabago sa kanila. Ang pinakamahusay na magagawa mo ay ipagdasal sila. Gaano ka man kadesperado, huwag makipagsapalaran sa isang pagsisikap pagkatapos na malinaw na makakita ng mga palatandaan na maaaring hindi ito magtatapos ng maayos. Huwag hayaang kumbinsihin ka ng iyong mga kaibigan na magsimula sa isang paglalakbay na hindi magbubunga ng kita. Siguraduhin kung ano ang inaasahan mo sa buhay at huwag tumanggap ng mas kaunti. Hindi mahalaga kung ito ay mukhang tamang pagpipilian o kung ito ay nangangako na mas mahusay. Magkaroon ng pananampalataya na dadalhin ng Diyos ang iyong paraan kung ano ang nararapat sa iyo. Pagdating nito, malalaman mo dahil sa kanilang mga bunga, makikilala mo na ito ay mula sa Diyos. Anuman o sinuman ang hindi namumunga ng makadiyos na bunga ay isang tanda ng babala na dapat kang mag-ingat. Number 10. Pagdurusa at hamon. Ang mga hamon at pagdurusa ng buhay ay paraan din ng Diyos para sa iyong babala. Ito ay hindi dahil hindi ka mahal ng Diyos o pinaparusahan ka niya, ngunit higit sa lahat ay dahil sa iyong patuloy na pagsuway sa mga tagubilin ng Diyos. Kaya, pinahihintulutan ka niya na harapin ang mga kahihinatnan ng iyong mga aksyon upang matuto ka. Mahal na mahal ka ng Diyos kaya ayaw niyang makaranas ka ng anumang problema sa buhay.
Ngunit kung minsan ang kawalan mo ng kakayahan na sundin ang kanyang mga tagubilin ay nag-iwan sa kanya na walang pagpipilian, kundi gamitin ang mahirap na paraan upang ipaalam sa iyo na mali ang iyong mga pagpipilian. Kung hindi kanya pinahihirapan ng mga kahihinatnan ng iyong mga maling pagpili, paano ka pa matututo ng pagtutuwid dahil ayaw mong bigyang pansin ang iba pang mga palatandaan? Natuto ang mga Israelita sa pamamagitan ng karanasan ng maraming beses. Ang mga espiya na ipinadala sa lupain ng Kanaan ay nagdala ng masamang ulat at nagtanim ng takot sa kanilang mga puso. Kaya, isinumpa nila ang Diyos, sinisi si Moises sa pagkuha sa kanila mula sa Ehipto, at pinag-isipang bumalik sa Ehipto. Nagalit ang Diyos at sinabi sa kanila na maglalagalag sila sa ilang sa loob ng 40 taon pa dahil sa kanilang kawalan ng pananampalataya. Sa halip na magmakaawa para sa awa o sumunod sa Diyos ng mapayapa, sumisingil sila upang labanan ang mga Kananyo dahil inakala nilang matatalo nila sila sa kanilang kapangyarihan. Iniwan sila ng Diyos at pinahintulutan ang mga Kanaanita na makitungo sa kanila, pagkatapos ay nanatili silang mapagpakumbaba. Hindi sila ipinaubaya ng Diyos sa kanilang mga kaaway dahil kinasusuklaman niya sila, ngunit dahil gusto niyang harapin nila ang mga kahihinatnan ng kanilang mga aksyon upang matutunan nila kung paano magtiwala sa Kanya. Paano naman si Haring Nebuchadnezzar? Siya ay isang mapagmataas na hari na nag-aakalang madadala niya ang mga Israelita at dalhin sila sa pagkatapon sa pamamagitan ng kanyang lakas. Tumanggi siyang kilalanin ang Diyos na nagbigay daan sa kanya upang maisakatuparan ang layuning iyon at hindi na pinansin ang mga tagubilin at mga babala ng Diyos. Kinailangan siyang pakumbabain ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapailalim sa kanya sa mga taon ng pamumuhay sa palumpong kasama ng ibang mga hayop. Ang karanasang iyon ay nagturo sa kanya kung paano maging mapagpakumbaba, at ginawa niya itong malalim na papuri at pagtatapat sa Diyos sa Daniel 4:37. Ngayon ako, si Nabucodonosor, ay pumupuri at dinadakila at niluluwalhati ang hari ng langit sapagkat lahat ng kanyang ginagawa ay tama at lahat ng kanyang mga daan ay makatarungan. At ang mga lumalakad sa kapalaluan, siya ay magagawang magpakumbaba. Ang pagdurusa at pagdurusa ay maaaring magpakumbaba sa iyo sa harap ng Diyos kung ayaw mong sundin ang kanyang iba pang mga babala. Ito ang kadalasang huling paraan ng Diyos sa tuwing ayaw mong pakinggan siya. At kung paanong hindi niya pinahintulutan ang mga Israelita na manatili sa ilang magpakailanman o pinahintulutan si Haring Nabucodonosor na manatiling hayop magpakailanman, hindi rin niya kayo papanatilihin sa ganoong kalagayan magpakailanman. Lagi kanyang ililigtas kung hihingi ka ng tulong sa kanya. Sinabi niya sa kanyang salita, gaya ng nakasulat sa 2 Kronika 7:14. Kung ang aking bayan, na tinatawag sa aking pangalan, ay magpakumbaba at mananalangin at hanapin ang aking mukha at talikuran ang kanilang masamang mga lakad, kung magkagayoy didinggin ko sa langit at patatawarin ko ang kanilang kasalanan, at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Ang tanging nais ng Diyos mula sa iyo ngayon ay magpakumbaba at manalangin, aminin ang iyong mga kasalanan, at tunay na talikuran ang iyong masasamang lakad. Maririnig ka niya at ililigtas ka sa bawat resulta ng pagsuway na dinaranas mo ngayon. Natutunan mo ang 1 solidong palatandaan na maaaring binabalaan ka ng Diyos. Naranasan mo na ba ang alinman sa mga palatandaang ito? Gaano katagal mo balak na huwag pansinin ang malinaw na sulat kamay na yon sa dingding? Hanggang kailan ka magpapatuloy sa pagsuway, alam mo na ang mga kahihinatnan ay mas malapit kaysa sa iyong naiisip. Natutunan mo ang katotohanan mula sa video na ito. Huwag magtagal upang itama o gawin ang mga tamang hakbang. Huwag pansinin ang tinig ng Diyos hanggang sa siya ay tumahimik sa iyo o ipaubaya ka sa mga kahihinatnan ng iyong mga aksyon. Ang mga Israelita ay nagpagalagala sa ilang sa loob ng 40 taon sa isang paglalakbay na dapat ay tumagal ng 40 araw dahil tumanggi silang sumunod sa mga babala ng Diyos. Huwag pahabain muli ang iyong paglalakbay sa pagpapalaya, kahit na pagkatapos panoorin ang video na ito. Ngayon na ang tamang panahon para tumalikod sa maling landas na iyon bago pa maging huli ang lahat. Magmadali, narito na ang iyong pagpapalaya. Manalangin tayo.
Mahal na Diyos, maraming salamat sa kung sino ka. Salamat sa paulit-ulit mong pagpapatunay na mahal mo ako ng sobra para makita akong unti-unti akong nababawasan sa pagsisisi at sa mga kahihinatnan ng aking mga aksyon. Kaya naman hindi ka nagsasawang babalaan ako. Salamat sa paglalahad ng mga katotohanan ito para gabayan ang aking mga hakbang at panoorin ang aking mga kilos. Ako ay nananatiling nagpapasalamat sa iyo magpakailanman, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pag-iingat sa aking buhay, kahit na hindi ko alam ang mga palatandaang ito. Inilayo mo ako sa masasamang pakana hanggang sa dinala mo sa akin ang kaalamang ito, at hindi ko ito binabaliwala. Naway ikaw lamang ang purihin magpakailanman sa pangalan ni Jesus. Panginoon, humihingi po ako ng paumanhin sa lahat ng pagkakataong sinasadya, o hindi ko sinasadyang binaliwala ang iyong mga babala. Panginoon, patawarin mo sana ako sa hindi pagtanggap ng iyong mga tagubilin sa nakaraan. Muli kong isinusuko ang aking lahat sa iyo, Panginoon, at ibinibigay ko ang aking espiritu, kaluluwa, at katawan sa iyong mga tagubilin. Nagpakumbaba ako ngayon bilang pagsunod sa iyong mga babala para sa aking buhay. Pinapasailalim ko sa iyong kalooban ang bawat matigas na puso o nagdududang isip. Tulungan mo ang aking kalooban na laging naaayon sa iyong mga tagubilin sa pangalan ni Jesus. Makapangyarihang Ama, hinihiling ko ang biyaya na manatiling sensitibo sa iyong mga babala. Bigyan mo ako ng isang mata na nakakakita, isang tainga na nakakarinig, at isang puso na nakakaunawa sa lahat ng mga babalang palatandaan na iyong ipinapakita sa akin sa bawat araw ng aking buhay. Tulungan akong hindi kailanman maging kampante o baliwalain ang iyong mga tagubilin. Panginoon, hinihiling ko na ang iyong espiritu ay laging guluhin ang aking isipan at maging dahilan upang ako ay hindi mapakali hanggang sa magawa ko ang iyong kalooban sa pangalan ni Jesus. Ama, hinihiling ko na lagi mo akong paalalahanan ng mga palatandaang ito at tulungan akong laging bantayan ang mga ito sa lahat ng aking pagsisikap. Huwag sana akong maging abala sa mga gawaing magpapatahimik sa iyong tinig sa aking buhay. Panginoon, panatilihin akong alerto sa lahat ng iyong mga babala sa pangalan ni Jesus. Amang Panginoon, nananalangin ako laban sa bawat lumalaban na puwersa ng katamaran, pagpapaliban, pag-aalinlangan, takot, pagmamataas, at anumang masamang damdamin na hahadlang sa aking pagsunod sa iyong mga babala at maging dahilan upang hindi ako gumawa ng matalinong mga desisyon o gumawa ng napapanahong mga aksyon na magagarantiya sa aking kaligtasan mula sa mga panganib ng kadiliman. Panginoon, ibinabagsak ko ang lahat ng mga kuta at sinisira ang mga ito sa pangalan ni Jesus. Nakatanggap ako ng lakas, katapangan, pananampalataya, at biyaya upang agad na sundin ang iyong babala para sa aking buhay, sa pangalan ni Jesus. Mahal na mahabaging Ama, hinihiling ko na alisin mo ang lahat ng paghihirap at hamon na aking pinagdadaanan ngayon dahil sa hindi pagtupad sa iyong mga babala sa nakaraan. Mas alam ko na ngayon at nananalangin para sa iyong mga awa sa aking buhay ngayon. Iligtas mo ako sa mga kahihinatnan ng aking pagsuway sa iyo at ibalik ang lahat ng nawala sa akin. Sinabi mo sa iyong salita na malalaman ko ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa akin. Iniuutos ko at ipinahahayag ang aking kalayaan mula sa bawat pagkaalipin at aking tagumpay sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Salamat, Ama, sa palaging pagdinig at pagsagot sa aking mga panalangin. Dakilain ka nawa magpakailanman, sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung nabiyayaan ka ng video na ito, pindutin ang like button, mag-drop ng komento, at ibahagi ito sa iyong mga mahal sa buhay. Salamat po.